Po akong i-share sa inyo kung paano mag config nito. Bumili ako ng outdoor at i-share ko kung yung baka sa iba may mga gustong magpalagay nito. Maganda po ito para halimbawa ay mayroon kayong isang internet tapos may mga kadais kayong kapatid or ano man na para isang internet na lang ang gagamitin nyo kung bakas-bakas na lang, pwede kayo maglagay ng ganitong antena. Nalagay mo lang sa taas para share na lang sila. Bali, asimbolin lang natin at ituturo ko sa inyo kung paano. Madali lang ito, pwede itong DIY. Kung gusto nyo bumili, pwede nyo rin gawin ito sa inyong bahay. Bali, ito yung charger nya. Meron siyang dalawang port, POA at saka LAN. Itong LAN, pupunta ito sa modem. Mayroong may liit lang na UTP cable pupunta sa modem. Tapos itong POA, ito kasi may supply. Ito yung i-connect dito sa POA. Dito, papunta ito dito sa compass. Meron ditong lalagyan ito. Dito. Yan. Dito yan. Bali, yung dalawang port na yan ay port 1 at port 2. Yan, LAN POA. Tapos ito yung 1 POA. Bali, ang idea nito, ito, isasaksak mo yan ipa-plug yan sa kuryente. Tapos yung LAN, ito yung kukuha ng internet mula sa modem. Tapos ipapasok nila doon sa POA, tapos papupuntahin nila doon sa router. Tapos yung router naman ang mag-extend ng signal. Maglalabas siya ng signal na sa labas. Kaya may eliminate dito yung mga blocking. Yung may signal na siya ng wifi at the same time may supply kasi kailangan ng supply nitong router kaya ito adapter at saka kumbaga ito ay mixer, yung internet signal ang input, tapos yung output nito ay yung LAN ang input, yung output ay yung POA. Na yun, supply at saka internet na magkasama. Tapos i-out naman niya dito naman niya dito sa antena. Dito sa left side. Dito sa left side niya i-in para yung antena niyan ang mag-spread ng signal. Radius, isang mga 100-200 meter radius ang range niyan. Malakas yan, lalo na kung mas mataas. Kung nalilito naman kayo sa explanation, mayroon naman siyang kasamang manual. Yan yung pagkukunik. Yan, ito ay inchik version. Ito namang nasa kabila ang English version. Yan. Yan lang yung pagkukunik niya. Yan. Yung may manual yan sa loob. Kaya kung nalilito kayo sa mga video tutorial, bali ito i-demo ko lang ngayon, tapos bukas sa Monday ko naman ito sa sunod na araw ko ikakabit. May naka-ready na akong wire. Ito ay 15 meters, bali mas mataas sa paglalagyan nito. Tapos itong charger, ito ay ilalagay ko, ipi-place ko malapit sa modem. Para maliit lang yung isang wire. Tapos ito mahaba, papunta na ito sa labas, papunta na dito. Sige, kabit natin. Yan yung LAN. Yan yung LAN. Papunta yan sa modem. Ito maliit, maigsi lang to. Yan. Tapos itong POA, ito yung mahaba. Ito naman papunta doon sa antena. Yan. Ikabit ko na yung POA. Yan. Tapos ang ikakabit ko na ay itong, wala akong katulong, itong AC plug. Okay, i-place ko na to malapit sa, kukunik ko na sa LAN. Yan.
Nakakonect na siya sa LAN. Pupunta na dito sa POA. Tapos ito, demo lang muna to. Tapos sasaksak na natin sa kuryente. Ayan, nakasaksak na siya sa kuryente. Punta dun sa LAN. Tsaka dun sa router. Tapos pupunta dito. Tapos ngayon, sasaksak naman natin yung kabilang dulo dito sa LAN. Yan, dito. Ngayon, may ilaw na siya. Yan. Kakabit lang natin yung antena. Yan, nakabit ko na yung antena. Hindi ko muna tinanggal para bagong-bago. Yan lang yung connection niya. Yung button sa gitna, ayun yung reset button, just in case na gustong i-reset ay reset button yan. Yan o. Meron na siyang signal. Kailangan din nating i-config ito. Sige, i-config natin. Kailangan pumunta ka sa Google tapos i-dial mo yung 192.168.10.1. Pero bago mo i-dial yun, ikukunik ka muna sa Compass. Hanapin mo muna yung wifi ng Compass at yan naman ay walang password. Tapos kakadadial ng 192.168.10.1. Yan yung IP address ng Compass. Tapos ayan o. Tapos pag na-dial mo yan, papasok yung, lalabas na dyan yung Compass sa loob yan. Tapos ang pinakang password yan ay admin, small letter. Yan yung kanyang access para mapasok mo. Tapos mamimili ka na dyan sa kung sa anong paggagamitan mo ng Compass, kung access point o router or iba't iba. Ngayon ang gagamitin natin ay yung router. O pwede rin naman yung access point, pero sa ngayon ang gagamitin natin ay yung yan. Tapos pwede mong palitan ng pangalan. Halimbawa gusto mong ibahin ang pangalan yan. Tapos ang password, para may password siya para hindi lahat makakonek yung mga makakakita ng wifi. Tapos pagkatapos nyan, i-next mo na ulit. Tapos yun, pagka lalabas yan yung finish, pindutin mo na lang yung finish. At pagkatapos nun, okay na siya, ready to use na. Para pagdating dun sa pagkakabitan ko, di plug and play na lang siya. Kasi kaya hindi ko na kailangang i-coin yan, config dun sa router, dun sa wifi, kasi may wire naman. Kasi minsan pwedeng gamitin ng walang wire, ay di gagamit ka dun ng parang extender ang iyong siselect. Tapos makikipag-communicate ka dun sa modem para i-config mo yung password ng modem para ma-access niyan kahit walang wire. Pero sa puntong ito ay ang gagamitin ko ay wire, kaya hindi ko na kailangan i-config yan sa modem. Bali ang ginawa ko na lang ay pinalitan ko ng pangalan yung wifi name ng Compass at saka may personal password. Yun lang po yung ginawa ko. Madali lang to, pwede mong gawin ng ganun. Bahala ka mamili kung gusto mong walang wire, kung gusto mo namang may wire. Hindi ko na binago yung kanyang ibang mga details at bali kukunti namin pumimili ay yung pinakang region, kaya China na lang yung nakalagay. Bali babaguhin ko na lang yan bukas kung kailangan, kung may isasuggest yung magpapakabit dyan ng pangalan o tsaka password. Sa ngayon yan muna ang nilagay kong password. Babaguhin ko na lang yan. Tapos intayin nyo na lang mapinish yan.
nagraranag rin yan para maging tapos na yung iyong configuration at tapos ready to use na. Kukunik ka na dun sa bagong password niya. I-search mo na yung bagong pangalan niya, tapos i-dial mo yung password at makakapag-internet ka na. Titingnan natin kung successful yung ating ginawa. Okay, magse-search tayo ng internet. Try natin. YouTube muna tayo. Lubat na ako. Ayan o, may internet na siya. Doon na siya nakakabit sa bagong kinonfig na Compass. Thank you.